Ninakaw ang kanyang disenyo, dinuraan ang kanyang sakripisyo. Habang si Reynalda ay nakahandusay, halos maubusan ng dugo para iligtas ang asawa, sa kabilang kwarto ay humahalakhak ang kanyang mister kasama ang kabit. Wala siyang silbi, kundi maging anino mo. Matalim na wika ni Luciano. Tinanggal niya ang dextrose. Pinunit ang pekeng buhay. Mula sa mga peklat ng kanyang mga kamay, lilikha siya ng sariling imperyo. Hanggang saan ang mararating ng puot ng isang asawang ginawang basahan. Ninakaw ang kanyang disenyo. Dinuraan ang kanyang sakripisyo. Habang si Reynalda ay nakahandusay, halos maubusan ng dugo para iligtas ang asawa, sa kabilang silid ay humahalakhak ang kanyang mister kasama ang kabit. Walang silbi, kundi maging anino mo. Iyan ang matalim na wika ni Luciano. Tinanggal niya ang karayom, pinunit ang pekeng buhay. Mula sa mga peklat ng kanyang mga kamay, lilikha siya ng sariling imperyo. Hanggang saan ang mararating ng puot ng isang asawang ginawang basahan? Ang gaspang ng mga kamay niya, nakakadiri. Buti na lang ikaw ang nakapangalan sa bagong koleksyon, Clarice. Mas babagay sa ganda mo. Ang mga salitang iyon ay tila matutulis na patalim na tumagos mula sa awang ng pintuan. Nakahiga si Reynalda sa malamig na kama ng ospital. Ang kanyang braso ay nangingitim sa dami ng tusok ng karayom. 3 bag ng dugo ang tahimik na umagos mula sa kanyang mga ugat upang masalba ang buhay ng asawang na aksidente. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay, ngunit ang ibinalik sa kanya ay purong pandidiri. Walang umalpas na sigaw mula sa kanyang mga labi. Tanging ang mainit na paglandas ng luha ang nagpatunay sa pagkadurog ng kanyang kaluluwa. Namamanhid ang kanyang mga daliri, ang parehong mga daliring nagkasugat-sugat sa paghuhulma ng ginto para sa kumpanya ng asawa. Pilit niyang tinakpan ang kanyang bibig, pilit kinulong ang matinding hikbi sa kanyang lalamunan habang nakikinig sa palitan ng malambing na usapan sa kabilang silid. Umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng maliit na mesa. Isang mensahe mula sa opisina ang bumulaga sa kanyang paningin. Ang koleksyong luhang anghel ay formal nang inilunsad sa ilalim ng pangalang Clarice Monteverde. Ang mga disenyong yon ay hindi lamang simpleng alahas para kay Reynalda. Iyon ang mga piraso ng kanyang puso. Ang mga disenyong iginuhit niya habang iniiyakan ang anak nilang nakunan dahil sa sobrang pagtatrabaho niya sa mainit at madilim na paggawaan ng mga devera. Ninakaw na nila ang kanyang pagod at ngayon, maging ang alaala ng kanyang hindi isinilang na anak ay inangkin ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Binalot ng matinding puot ang kanyang nanlalamig na katawan. Pilit siyang bumangon mula sa kama. Ininda ang matinding pag-ikot ng kanyang paningin. Kumapit siya sa malamig na pader. Inihakbang ang mga nanginginig na paa patungo sa pinto upang harapin ang 2 taong sumira sa kanyang pagkatao. Ngunit bago pa man niya maabot ang hawakan ng pinto, bumigay ang kanyang mga tuhod at napasubsob siya sa sahig. Bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Esperanza. Walang bahid ng pag-aalala sa mukha ng matanda nang makita ang manugang na nakahandusay. Sa halip na tulungan, tiningnan lamang siya nito ng may halong pag-aalipusta. Tila ba isang maruming basahan na nakakalat sa daraanan. Tumayo ka na dyan, malamig at may awtoridad na utos ng biyenan. Maghanda ka ng hapunan mamaya sa mansyon, ipagdiriwang natin ang tagumpay ng bagong koleksyon ni Clarice. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo at ng pamilya mo. Kaya huwag kang mag-inarte dyan na parang ikaw ang biktima. Umalis ang matanda nang hindi man lang nililingon ang kalagayan ni Reynalda. Naiwang mag-isa si Reynalda sa malamig na sahig. Sa labas ng bintana, ang malakas na pagbagsak ng ulan ay tila nakikidalamhati sa kanyang kinasadlakan. Dahan-dahan siyang tumingala. Wala nang luha sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na kawalan. Isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tahimik ngunit may bahid ng pagbabanta. Tama na ba ang bayad ko sa utang na loob? Puno ng kislap at bango ng mamahaling pabango ang buong mansyon ng mga devera. Isang kabaligtaran sa malansang amoy ng gamot at malamig na simoy ng ospital na bitbit ni Reynalda.
Pagpasok niya sa malawak na sala, nakita niya ang kanyang asawang si Luciano na kampanteng nakaupo habang humihigop ng alak. Ang bawat dekorasyon sa paligid, ang bawat kislap ng mga kristal na nakabitin sa kisame ay tila mga saksi sa kanyang paghihirap na kailanman ay hindi kinilala. Luciano, bakit mo nagawa ito? Ang koleksyong yon ay para sa anak natin. Mahina ngunit punong-puno ng pait na tanong ni Reynalda. Ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pagkabigo. Napasan-pasan ng kanyang dibdib. Tumayo si Luciano at lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi, kundi isang mapanlinlang na ngiti na tila nanggagaling sa isang taong naniniwalang siya ang tama. Reynalda, please don't be so dramatic. You have to understand. Business is business. Wala kang pangalan sa industriyang ito. Kung ilalagay natin ang pangalan mo, walang bibili, malulugi ang kumpanya. I did this for us. Para sa future natin. Isipin mo na lang na si Clarice ang mukha, pero alam ko namang ikaw ang utak. Huwag kang makasarili. Ang mga salitang iyon ay tila laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang respeto ni Reynalda sa kanyang asawa. Ang pagtawag sa kanya na makasarili, habang siya ang nagbigay ng dugo, pawis, at maging ang kanyang kalusugan para sa kumpanya, ay isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan at lumabas si Clarice, suot ang isang mamahaling sutla na tila ba siya ang reyna ng tahanang iyon. May hawak siyang isang sobre at inilapag ito sa harap ni Reynalda nang may mapangaping tingin. You know what, Reynalda? I appreciate your hard work. Heto, bonus mo. Isipin mo na lang na komisyon mo yan sa pagtulong sa akin. Huwag ka nang magtampo. We're a team, right? Tiningnan ni Reynalda ang sobrang puno ng pera. Pakiramdam niya ay ginagawa siyang isang pulubi sa sarili niyang pamamahay. Hindi niya ginalaw ang pera. Sa halip, ang kanyang mga kamay na puno ng peklat ay mahigpit na nagkuyom sa gilid ng kanyang lumang bestida. Pumasok sa eksena si Doña Esperanza. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagmamataas. Sapat na ang dula-dulaang ito. Reynalda, huwag mong kalilimutan kung saan ka nanggaling. Ang pamilya de Vera ang nagbayad ng lahat ng utang ng ama mo bago siya mamatay. Binili namin ang kalayaan mo mula sa kahirapan. Ang mga disenyong yan ay maliit na kabayaran lamang sa lahat ng itinustos namin sa iyo. Kung hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, wala kang lugar sa pamamahay na ito. Hindi na nakaimik si Reynalda. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang tumalikod, hindi para kuhanin ang pera, kundi para maglakad patungo sa kanyang munting silid sa dulo ng pasilyo. Kinuha niya ang isang lumang kahon ng kahoy, ang kahon na naglalaman ng kanyang mga kagamitan sa pag-aalahas, ang tanging bagay na tunay na sa kanya. Habang hinihila niya ang kanyang maliit na maleta palabas ng mansyon, ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila pagpunit sa isang kasunduang puno ng dusa. Walang pumigil sa kanya. Pinanood lamang siya ni Luciano at Clarice na tila ba isang basura na itinatapon na sa wakas. Paglabas niya sa malaking tarangkahan, ang langit ay tila bumigay at ibinuhos ang lahat ng puot nito sa pamamagitan ng malakas na ulan. Nabasa ang kanyang manipis na damit, nanginginig ang kanyang buong katawan sa tindi ng lamig at panghihina. Tumayo siya sa gitna ng madilim na kalsada, yakap-yakap ang kanyang kahon ng mga kagamitan. Pakiramdam niya ay wala na siyang pupuntahan, wala na siyang bukas. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang pagtigil ng ulan sa kanyang ulunan, bagaman ang ingay ng pagpatak nito sa paligid ay nanatiling malakas. Isang anino ang lumitaw sa kanyang paanan. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang malaking itim na payong na sumisilong sa kanya. Isang lalaking may malalim at kalmadong mga mata ang nakatayo sa kanyang likuran. Hawak ang payong ng may matatag na kamay. Sino ka?
Ang tanging bulong na nakawala sa nanginginig na labi ni Reynalda, ang bawat hakbang ni Reynalda sa maputik na eskinita ng kabilugan ng gabi ay tila paghatak sa isang napakabigat na kadena. Ang marangyang buhay na iniwan niya ay tila isang malabong panaginip na napalitan ng realidad ng amoy ng napanis na pagkain, basang lupa at usok mula sa mga baradong kanal. Huminto siya sa harap ng isang maliit at tagping-tagping estruktura na may nakasabit na kupas na karatula. Talyer ni Mang Tiago. Iyon ay isang paggawaan ng kung ano-anong kagamitang yari sa bakal at tanso. Isang lugar kung saan ang sining ay hindi para sa kagandahan, kundi para sa kaligtasan. Nanginginig ang kanyang boses nang makiusap siya sa matandang lalaking mayuban at madidilim na mata. Kahit anong trabaho po, basta makakain lang at may masisilungan, ang tanging naibulong ni Reynalda. Tinanggap siya ni Mang Tiago, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa dami ng kailangang tapusin ng mga mumurahing tanso na gagawing kaldero at kawali. Sa loob ng ilang araw, ang mga kamay ni Reynalda na dati ay humahawak ng pinong ginto at mamahaling brilyante ay natutong humawak ng mabigat na martilyo. Ang bawat pagbagsak ng bakal sa ibabaw ng tanso ay lumilikha ng matinding panginginig sa kanyang mga braso na umaabot hanggang sa kanyang likuran. Ang init ng apoy mula sa lumang pugon ay nagpapadama sa kanya ng tindi ng pagod, ngunit mas pinipili niya ang pisikal na sakit kaysa sa hapdi ng kanyang mga alaala. Isang hapon, habang siya ay nakaupo sa isang maliit na bangko, lumapit sa kanya si Manang Rosa, ang matandang babaeng hindi nakakapagsalita na katulong sa talyer. Marahan itong pinunasan ang putik sa pisngi ni Reynalda gamit ang dulo ng kanyang luma, ngunit malinis na tapis. Inabutan siya nito ng isang mainit na pandesal. Dahan-dahan itong ninamnam ni Reynalda. Ang bawat kagat ay tila isang yakap ng pag-asa sa kanyang sikmurang matagal nang kumakalam dahil sa pighati. Sa gitna ng dumi at ingay ng pagawaan, isang makintab at itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng talyer. Ang kintab nito ay tila isang malaking insulto sa paligid. Bumukas ang pinto at lumabas ang lalaking humawak ng payong para sa kanya noong gabing iyon, si Mateo Shen. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagiging mapagmataas. Naglakad siya patungo sa kinaroroonan ni Reynalda, hindi pinapansin ang putik na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos. Naglabas siya ng isang maliit na supot mula sa kanyang bulsa at inilapag sa mesa ang isang magaspang na piraso ng bato. Hindi ito nagniningning, tila ba isa lamang itong ordinaryong bato mula sa tabi ng daan. Kailangan ko ng tunay na kamay, hindi ng isang pekeng pangalan na nakasulat sa mga magasin. Ang mahinahon, ngunit mariing pahayag ni Mateo habang nakatitig sa mga mata ni Reynalda. Napaatras si Reynalda. Ang pagkakita sa bato ay nagbalik ng alaala ng mga disenyo niyang ninakaw, ng asawang nagkanulo sa kanya, at ng pangarap niyang tuluyan ng gumuho. Ayoko na po, sir. Hindi na ako gumagawa ng ganyan. Ang mga kamay ko ay para na lang sa tanso at bakal, sagot niya habang itinatago ang kanyang mga daliring puno ng sariwang sugat. Ngunit hindi natinag si Mateo. Alam ko ang kwento ng bawat peklat sa mga daliri mo, Reynalda. Mas nakikita ko ang halaga ng bato sa ilalim ng mga dumi nito kaysa sa mga hiyas na suot ng mga taong walang kaluluwa. Bago pa makasagot si Reynalda, ang lumang telebisyon sa sulok ng talyer ay biglang nagpakita ng isang balita. Nakita niya ang mukha ni Luciano at Clarice sa isang press conference. Malaki ang ngiti ni Clarice habang ipinapakita ang koleksyong luhang anghel. Anunsyo ng reporter, magkakaroon ng isang live exhibition si Clarice Monteverde upang patunayan sa buong mundo ang kanyang henyo sa paggawa ng alahas. Napako ang tingin ni Reynalda sa screen. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang galit na akala niya ay nabaon na niya sa ilalim ng pagod ay muling nag-alab. Tila ba isang apoy na binuhusan ng langis. Tiningnan niya ang kanyang nanginginig na mga kamay. Pagkatapos ay muling tumingin
Sa magaspang na batong inilatag ni Mateo sa kanyang harapan. Tataya ka ba sa akin? Kahit wala na akong pangalan? Ang tanong ni Reynalda na tila isang hamon sa tadhana. Unti-unting binalot ng asul na liwanag mula sa maliit na apoy ng blowtorch ang madilim na sulok ng talyer. Nanginginig ang mga daliri ni Reynalda habang hawak ang magaspang na bato na ibinigay ni Mateo. Ngunit sa bawat paglipas ng minuto, ang takot sa kanyang dibdib ay napapalitan ng isang pamilyar na pananabik. Matagal na siyang pinagkaitan ng pagkakataong lumikha gamit ang sariling kalayaan. Sa tuwing gagawa siya noon, laging nakabantay ang mga matang mapanghusga ng pamilya de Vera. Ngunit ngayon, sa loob ng marumi at mainit na paggawaang ito, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Sa hindi kalayuan, tahimik na nakaupo si Mateo. Wala siyang ibinibigay na presyon, walang binibitawang utos o pagmamadali. Ang tanging ginawa niya ay magtimpla ng mainit na kape. Hinahayaan ang halimuyak nito na humalo sa amoy ng natutunaw na metal. Ang kanyang kalmado at malalim na pagtingin ay nakapako lamang sa mga kamay ni Reynalda, puno ng matinding paggalang na kailanman ay hindi naranasan ng dalaga sa sarili niyang asawa. Dahil sa matinding pagod at kawalan ng maayos na tulog nitong mga nakaraang araw, panandali ang nanlabo ang paningin ni Reynalda. Dumulas ang kanyang panginginig na kamay at ang mainit na dulo ng metal ay dumampi sa kanyang balat. Isang pigil na daing ng hapdi ang nakawala sa kanyang mga labi, kasabay ng pagbitaw niya sa kasangkapan. Bago pa man siya makakilos upang hugasan ng paso, nakalapit na si Mateo. Wala itong ipinakitang pagpapanik o pagkadismaya. Dahan-dahan itong kinuha ang nanginginig na kamay ni Reynalda. Ang mainit at magaspang na palad ng binata ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Kumuha si Mateo ng malinis na tela at gamot mula sa maliit niyang bag at labis na pag-iingat na binalot ang nasugatang daliri. Bumilis ang tibok ng puso ni Reynalda. Ang lapit ng kanilang mga muka ay nagpapahintulot sa kanya na maramdaman ang mainit at pantay na paghinga ng lalaki. Sanay siyang kinukutya sa tuwing nagkakamali. Sanay siyang tinatawag na pabigat. Ngunit nang iangat ni Mateo ang kanyang paningin, isang malambot at tapat na ngiti ang sumalubong sa kanya. Ang mga peklat na ito ang bumubuo ng sining Reynalda. Mahinang wika ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang balabal na yumakap sa nanlalamig na kaluluwa ng dalaga. Hindi nakakadiri ang mga bakas ng iyong sakripisyo. Ito ang patunay ng iyong lakas. Tumulo ang isang luha mula sa mga mata ni Reynalda, hindi dahil sa sakit ng paso, kundi dahil sa matagal na panahong pagkauhaw sa pagpapahalaga. Sa sandaling iyon, ang madilim na talyer ay naging pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Samantala, isang matinding kaibahan ang nagaganap sa loob ng malawak at malamig na mansyon ng mga de Vera. Ang mamahaling silid paggawaan na ipinasadya pa ni Luciano para kay Clarice ay puno ng usok at pagkabigo. Isang malaking tipak ng purong ginto ang nasira at naging isang itim na dumi dahil sa maling pagkontrol ng temperatura. "Luciano, I can't do this!" Mabilis at naiinis na wika ni Clarice habang inihahagis ang mga mamahaling kasangkapan sa sahig. "The client wants the fire polishing technique. Hindi ko alam kung paano gawin yon. Puro theoretical lang ang alam ko. Reynalda never taught me her exact measurements." Namula ang mukha ni Luciano sa matinding galit. Pinilipit niya ang braso ni Clarice. Ang kanyang dating matamis na tinig ay napalitan ng panunumbat. "Ano ba ito, Clarice? Sabi mo kaya mo. Sabi mo mas magaling ka sa asawa ko. Milyones ang nakataya sa exhibit na ito at ang reputasyon ng pamilya namin. Gawan mo ng paraan kung ayaw mong bumagsak tayong dalawa." Padabog na umalis si Luciano. Iniwan ang kanyang kabit na nanginginig sa galit at takot. Upang maghanap ng anumang dokumento o lumang kwaderno ni Reynalda na maaaring makatulong, naghalungkat si Clarice sa mga aparador ni Luciano.
Sa ilalim ng mga patong ng damit, ang kanyang mga daliri ay nakapan ng isang lumang sobrang may tatak ng isang sikat na ospital sa ibang bansa. Nang mabasa niya ang laman ng liham, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang madilim na lihim ng pamilya de Vera, ang matagal na palang itinatago ni Luciano, isang lihim na maaring sumira sa kanilang lahat. Bumalik ang mapayapang hangin sa talyer ni Mang Tiago kinabukasan. Nakangiti si Reynalda habang pinagmamasdan ang unti-unting paglabas ng kislap mula sa magaspang na bato. Ngunit ang munting kapayapaang iyon ay mabilis na naglaho nang huminto ang isang mahaba at marangyang sasakyan sa tapat ng makipot na eskinita. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang matutulis na takong ng isang mamahaling sapatos ay walang awang bumaon sa malambot at basang lupa ng eskinita. Nag-iiwan ng malalim na bakas na tila nanggagaling sa isang mananakop. Ang matapobreng tingin ni Doña Esperanza ay dahan-dahang iginala sa paligid hanggang sa magtagpo ang kanilang mga paningin ni Reynalda. Pumasok si Doña Esperanza sa loob ng talyer na nakatakip ang mamahaling panyong sutla sa kanyang ilong. Ang kanyang mga matang puno ng pangmamaliit ay iginala sa mga kalawangin at maruruming kagamitan. Tiningnan niya si Reynalda mula ulo hanggang paa. Tila ba isa itong nakakadiring bagay na hindi sinasadyang naapakan sa kalsada. Narito ka lang pala nagtatago. Reynalda, matalim at puno ng lason na wika ng matanda. Bumalik ka talaga sa basurahan kung saan ka namin pinulot. Automatikong nanikip ang dibdib ni Reynalda. Sa mahabang panahon, ang tinig na yon ay sapat na upang magpapawis ang kanyang mga palad at mapayuko siya sa matinding takot. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang biyenan na nababalot ng ginto at kasinungalingan, wala siyang naramdaman kundi matinding pagkaawa sa isang babaeng ang tanging kayamanan ay ang mang-apak ng kapwa. Walang paligoy-ligoy na inilabas ni Doña Esperanza ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at inihagis ito sa ibabaw ng maalikabok na mesa. Lumabas mula rito ang mga papeles ng annulment, isang dokumentong naguutos sa kanya na manahimik at isang tseke na may nakasulat na napakalaking halaga. Pirmahan mo iyan ngayon din. Kunin mo ang pera at lumayo ka na sa buhay ng anak ko. Mariing utos nito habang nakataas ang kilay. Hanggang dyan lang ang halaga mo. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa namin sa korte at tanggalan ng natitira mong dignidad. Napansin ni Reynalda ang panginginig ng mga daliri ng matanda at ang bahagyang pagmamadali sa mga mata nito. Bakit tila desperado silang patahimikin siya ng mabilisan? May paparating bang malaking investigasyon sa kumpanya dahil sa kapalpakan ni Clarice? Tinitigan ni Reynalda ang tseke. Sa nakaraan, ang halagang iyon ay magpapaiyak sa kanya sa tindi ng pasasalamat sa pamilya de Vera. Dahan-dahan niyang inabot ang kapirasong papel. Napangisi si Doña Esperanza, inaakalang nasilaw na ang manugang sa salapi at tuluyan ng sumuko. Ngunit sa halip na kumuha ng panulat, mahigpit na hinawakan ni Reynalda ang magkabilang dulo ng tseke. Gamit ang mga daliring dumaan sa apoy at pagod, tahimik niyang pinaghiwalay ang papel hanggang sa maging maliliit na piraso ang mga ito. Ang mga nadurog na pangako at salapi ay marahang bumagsak sa maputik na sahig ng talyer. Nagbago ang timpla ng mukha ng matanda. Ang kanyang nangiti ay napalitan ng pamumula dahil sa matinding pagkabigla at galit. Ang utang ng ama ko ay bayad na. Doña Esperanza, malamig ngunit matatag na sagot ni Reynalda habang nakatitig ng diretso sa mga nanlilisik na mata ng biyanan. Binayaran ko yon ng sarili kong dugo nang salbahin ko ang buhay ng anak mo sa ospital. Binayaran ko yon ng pawis at luha sa loob ng inyong madilim na paggawaan habang ninanakaw ninyo ang aking mga disenyo. Wala na akong utang na loob sa inyo. Kayo ang may utang sa akin at hindi iyan mababayaran ng kahit anong halaga ng inyong maruming pera. Habang binibitawan niya ang mga salitang iyon, naramdaman niya ang isang mainit na presensya
Sa kanyang likuran, si Manang Rosa ay tahimik na lumapit at tumayo sa kanyang likod, mahigpit na nakahawak sa isang mabigat na pamukpok ng bakal. Walang sinabi ang matandang bingi, ngunit ang pagtayo nito sa kanyang tabi ay naging isang matibay na kalasag na nagbigay ng karagdagang lakas kay Reynalda. Nanginig ang mga labi ni Doña Esperanza sa matinding kahihiyan at puot na hindi niya mailabas sa pamamagitan ng pananakit na pisikal. Tiningnan niya ng masama ang mga tahimik na manggagawa sa talyer bago muling ibinalik ang pagbabanta kay Reynalda. Matapang ka na dahil may mga basurero kang kasama. Tingnan natin ang tapang mo bukas. Ipasasara ko ang imburnal na ito at ipapakulong ko ang nagpapatakbo nito dahil sa patong-patong na kaso. At ikaw, babalik ka sa akin na gumagapang at nagmamakaawa. Banta ng matanda bago padabog na tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang naghihintay na sasakyan. Naiwan si Reynalda na nakatayo. Ramdam ang bigat ng banta sa buhay ng mga taong umampon sa kanya. Habang pinagmamasdan ang mga punit na tseke na dahan-dahang tinatangay ng malamig na hangin palabas ng eskinita. Ang mga napunit na piraso ng tseke mula sa nakaraang araw ay tuluyan ng tinangay ng hangin, ngunit ang banta ng matanda ay naiwan at nagbunga ng matinding takot sa puso ni Reynalda. Kinaagahan, ang mapupulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulisya ay nagbigay ng nakakatakot na anino sa kalawanging bubong ng talyer. Nanginginig ang buong katawan ni Mang Tiago habang ipinapaliwanag ng mga awtoridad ang kautusan na ipasara ang paggawaan dahil sa mga gawa-gawang reklamo ng panlilinlang. Nanikip ang dibdib ni Reynalda. Pakiramdam niya ay isa siyang sumpa na nagdala ng kapahamakan sa mga taong kumupkop sa kanya noong mga panahong wala siyang matakbuhan. Akmang ilalagay na ng mga pulis ang malamig at mabigat na kadena sa pintuan ng talyer nang dumating ang dalawang lalaking nakasuot ng malinis na kasuotan pang-opisina. Walang nagtaas ng boses, walang kaguluhang nangyari. Tahimik na inilatag ng mga abogado ang mga malinaw at legal na dokumento sa harapan ng mga awtoridad. Ipinapakita ng mga papeles na ang buong compound, kabilang ang lupang kinatitirikan ng talyer, ay formal nang nabili ng isang pribadong mamumuhunan kinagabihan. Ang mga peking reklamo ng pamilya de Vera ay nawalan ng saysay sa harap ng bagong pagmamay-ari. Ligtas ang talyer at walang sinuman ang mawawalan ng hanap buhay. Lumingon si Reynalda sa labas ng makipot na eskinita. Sa di kalayuan, nakasandal si Mateo sa kanyang itim na sasakyan. Hindi siya pumasok upang ipagmalaki ang kanyang ginawa. Wala siyang hinihinging pasasalamat at lalong wala siyang ipinapamukha na utang na loob. Tanging isang maaliwalas at nagbibigay kapanatagang ngiti ang ipinukol niya kay Reynalda. Sa sandaling iyon, isang mainit na luha ng kaluwagan ang pumatak mula sa mga mata ng dalaga. Sa buong buhay niya sa piling ng mga de Vera, ang bawat tulong ay may katumbas na panunumbat. Ngunit sa piling ng lalaking ito, naramdaman niya kung paano magkaroon ng isang tunay na kalasag na hindi humihihingi ng anumang kapalit kundi ang kanyang kaligtasan. Bumalik si Reynalda sa kanyang pwesto sa harap ng apoy ng may bagong lakas. Ang magaspang na bato na inakala ng marami na walang silbi ay unti-unting naging isang napakagandang hiyas na kumikinang at nagbibigay ng kakaibang liwanag. Matapos itong makumpleto, kumuha siya ng isang maliit at simpleng piraso ng pilak na itinapon lamang sa gilid. Maingat niya itong pinukpok, hinulma, at pinakintab gamit ang init ng apoy hanggang sa maging isang simpleng singsing. Isinuot niya ito sa kanyang daliri sa mismong pwesto kung saan dating nakalagay ang kanyang singsing sa kasal. Walang nakakabighaning diamante sa ibabaw nito, ngunit para kay Reynalda, bit-bit ng singsing na yon ang pinakamahalagang yaman sa mundo, ang kanyang kalayaan at muling pagbangon. Ang kapayapaang namamayani sa puso ni Reynalda ay isang matinding kabaligtaran sa nagaganap sa loob ng malawak na opisina ng Kumpanya de Vera.
Basag ang mga mamahaling baso sa sahig dahil sa matinding galit ni Luciano matapos malaman na nabigo ang plano ng kanyang ina na ipasara ang talyer. Ngunit ang tunay na bangungot ay dumating nang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe ang ipinadala ng kinatawan ng pinakamalaking VIP client na magbibigay ng milyon-milyong puhunan para sa nalalapit na eksibisyon. Mr. De Vera, our client is very specific upang mapatunayan ang galing ni Miss Clarice bilang pangunahing taga-disenyo. Hinihingi ng aming kliyente na gawin niya ang masalimuot na pamamaraan ng pagpapakintab gamit ang apoy sa mismong gabi ng pagtitipon sa harap ng lahat ng investor. Namutla ang buong mukha ni Luciano at nanlamig ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit na binabasa ang mensahe. Ang pamamaraang hinihingi ng kliyente ay isang mapanganib at napakahirap na sining na tanging ang mga kamay lamang ni Reynalda ang nakakaalam kung paano gawin ng walang sablay. Paano niya palulusutin ang huwad na talento ng kanyang kabit sa harap ng daan-daang mapanuring mata ng mga dayuhang investor. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang mga ilaw sa talyer ni Mang Tiago ay nananatiling bukas. Niligpit ni Reynalda ang mga kagamitang nagamit niya sa buong maghapon ng mag-isa. Bago pa niya tuluyang maisara ang makipot na pinto ng pagawaan, isang pamilyar ngunit nakasusulasok na amoy ng mamahaling alak ang sumakop sa paligid. Humakbang si Luciano sa loob ng talyer. Wala na ang dating perpektong ayos ng kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay mapupula dahil sa kalasingan at matinding kaba. Lumapit siya kay Reynalda na tila isang maamong tupa na nawawala. Ang kanyang mapanlinlang na boses ay pilit na ibinabalik sa tono ng nakaraan. Noong mga panahong naniniwala pa si Reynalda na ang mga salitang yon ay totoo. Reynalda, umuwi ka na. Pakiusap, mahal pa rin kita. Ang kay Clarice, negosyo lang iyon. Pinilit lang ako ng sitwasyon para sa ikabubuti ng kumpanya. Ngunit hindi ko kayang mawala ka. Bumalik ka na sa akin at ibabalik natin ang lahat sa dati. Iniabot ni Luciano ang kanyang mga kamay upang hawakan ang mga balikat ni Reynalda at tangkain itong halikan. Agad na umiwas si Reynalda na naging dahilan upang muntik nang mawalan ng balanse ang lalaki. Itinapat niya ang kanyang mga mata nang diretso sa nanlalabong paningin ni Luciano. Wala ng luha at wala ng galit. Tanging isang malamig na pader ng pagtanggap sa katotohanan ang namamayani sa kanyang mga mata. Ang lalaking pinakasalan ko at ang lalaking hinangad kong makasama habang buhay ay namatay na sa loob ng ospital na iyon ng araw na kinuha ninyo ang mga obra ng anak natin. Matatag na wika ni Reynalda, wika ni. Ang pagtangging iyon ay pumukaw sa panandaliang kahinahunan ni Luciano. Sa gitna ng kanyang kalasingan, napansin niya ang tahimik na presensya ni Mateo na nakatayo sa labas ng talyer. Hawak ang isang mainit na baso ng kape para kay Reynalda. Namula ang mukha ni Luciano sa galit at matinding paninibugho. Napalitan ng pangungutya ang kanyang mga salita. Kaya pala nagmamalaki ka ngayon. May nahanap ka ng tagasalo. Isa ka palang bayaran na nagpapanggap na martir bago pa man matapos ni Luciano ang kanyang mapanlait na pangungusap. Isang mabilis at napakalakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang sampal ay hindi nagmula sa kamay ni Mateo. Nagmula ito sa magaspang, sugatan, at punong-puno ng peklat na kamay ni Reynalda. Ang bawat sugat sa kanyang daliri ay nagsilbing bigat na nagpalakas sa dampi ng kanyang palad. Natahimik si Luciano, nakahawak sa kanyang namumulang mukha, hindi makapaniwala na ang babaeng matagal niyang kinontrol at inalipusta ay may kakayahang lumaban. Padabog at nakayukong umalis si Luciano mula sa talyer. Isang banta ang sumabog sa hangin mula sa kanya bago siya tuluyang makalayo. Pagsisisihan mo ito. Wawasakin ko ang pagkatao mo. Nang makalayo ang sasakyan ni Luciano, lumapit si Mateo kay Reynalda. Walang salitang namutawi sa mga labi ng binata. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang malinis at puting panyo.
Inabot niya ang kamay ni Reynalda, ang mismong kamay na ginamit upang sampalin ang taong nagdulot ng labis na sakit. Maingat at puno ng paggalang na pinunasan ni Mateo ang palad ng dalaga. Tila nililinis ang dumi at hapdi na naiwan ng nakaraan. Nanginginig ang mga balikat ni Reynalda habang ibinababa ni Mateo ang kanyang kamay. Hindi niya napigilan ang luhang kanina pa niya pinipigil sa harap ni Luciano. Ang magkahalong pagod at sakit ay unti-unting lumulusaw sa kanyang dibdib. Sa gitna ng tahimik na gabi, ang presensya ni Mateo ay nagsilbing ligtas na daungan mula sa unos na hindi niya maiwasan. Kinabukasan, ang maagang sinag ng araw ay hindi nagdala ng kapayapaan, kundi isang panibagong hamon, isang itim at eleganteng imbitasyon na may mga letrang ginto ang dumating sa talyer ni Mang Tiago, nakapangalan kay Reynalda. Ito ay isang formal na imbitasyon para sa Grand Elite Gala, ang gabi kung saan ipapakita ni Clarice ang kanyang pagiging henyo. Ang pangalan ng nagpadala sa ibaba ng imbitasyon ay malinaw na nakasulat. Mula sa VNP client, pumasok ang kaba sa dibdib ni Reynalda. Hahaharapin ba niya ang mundo upang bawiin ang kanyang dignidad o mananatili siyang tago sa likod ng mga anino? Nakapatong ang itim at gintong imbitasyon sa ibabaw ng kalawanging mesa ni Reynalda. Pinagmasdan niya ang makikintab na letra na tila mga matang ng aanyaya. Ngunit sa bawat pagtitig niya rito, ay unti-unting bumabalik ang bigat sa kanyang dibdib. Pumasok sa kanyang isipan ang mga mapanghusgang tingin ng matataas na tao, ang matatalim na salita ni Doña Esperanza, at ang mapanuksong na ngiti ni Clarice. Binalot ng lamig ang kanyang mga nanginginig na kamay. Pilit niyang ipinipikit ang kanyang mga mata upang itaboy ang takot na pilit sumisira sa kanyang lakas ng loob. Naisip niyang baka hindi pa siya handang harapin ang mundong nagtapon sa kanya na parang isang walang kwentang basura. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, naramdaman niya ang pamilyar na init ng presensya sa kanyang tabi. Inilapag ni Mateo ang isang makapal na folder sa tabi ng imbitasyon. Dahan-dahan itong binuksan ng binata. Tumambad sa paningin ni Reynalda ang mga luma at pamilyar na papel. Mga kopya ng kanyang mga orihinal na disenyo mula pa noong hindi pa siya nakakasal kay Luciano. Mga disenyong iginuhit niya sa ilalim ng pangalang Roxu. Inipon ni Mateo ang mga ito sa paglipas ng mga taon mula sa maliliit na eksibisyon kung saan una niyang nakita ang galing ng dalaga bago pa ito makulong sa pamilya de Vera. Matagal mo nang ibinao ng sarili mo sa pangalan ng iba. Malalim at puno ng kumpiyansang wika ni Mateo habang tinititigan ang mga naluluhang mata ni Reynalda. You are Roxu, ang nagbibigay liwanag. Hindi ka na anino ng pamilya de Vera at hindi mo kailangang magtago sa dilim. Panahon na upang bawiin mo ang kislap na ninakaw nila mula sa iyo. Ang mga salitang iyon ay tila mainit na tubig na tumunaw sa yelong bumabalot sa puso ni Reynalda. Wala siyang makitang bahid ng pagdududa sa mukha ng lalaking nasa kanyang harapan. Sa sobrang pagod ng kanyang kaluluwa at sa tindi ng pasasalamat na nag-uumapaw sa kanyang dibdib, dahan-dahang isinandal ni Reynalda ang kanyang ulo sa malapad na balikat ni Mateo. Wala siyang ibang naramdaman kundi purong kaligtasan. Ang amoy ng malinis na damit ng binata at ang pantay na pagtaas at pagbaba ng dibdib nito ay nagbigay sa kanya ng kapayapaang matagal na niyang hinahangad. Ipinatong ni Mateo ang kanyang palad sa buhok ni Reynalda, marahan at puno ng paggalang na hinahaplos ito, habang tahimik silang nilalamon ng mapayapang gabi at ng namumuong pagmamahal na hindi nangangailangan ng anumang mapilit na salita. Nang sumapit ang gabi ng malaking pagtitipon, walang biniling mamahaling damit si Reynalda mula sa mga sikat na bilihan. Isang simpleng itim na bestida ang kanyang isinuot. Umaagos ng maayos sa kanyang katawan nang walang anumang labis na palamuti. Ibinabaling niya ang kanyang pansin sa kwintas na ginawa niya mula sa magaspang na bato
na ibinigay ni Mateo. Nang isulong niya ang malamig na pilak sa kanyang leeg, naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang dibdib. Hindi ito isang simpleng alahas lamang. Ito ang kanyang kalasag, ang kanyang katotohanan, at ang kanyang sandata laban sa mga taong nagpababa sa kanyang pagkatao. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng marangyang silid-ayusan, balisa si Clarice habang pilit na binabago ang kanyang plano para sa isusuot sa gabi ng eksibisyon. Dahil sa patuloy na pagkabigo sa paggawa ng bagong obra, gamit ang apoy, nagdesisyon siyang isuot mismo ang sentro ng koleksyong Luhang Anghel, ang pinakamahalagang disenyo na direktang ninakaw niya mula kay Reynalda upang pagtakpan ang kanyang papalapit na kahihiyan. Ang biglaang pagpapalit ng plano ay nagdulot ng labis na kaba sa mga nag-aayos sa kanya, isang malinaw na palatandaan ng unti-unting pagguho ng kanyang kasinungalingan. Sa labas ng malaking bulwagan ng Grand Elite Gala, ang pulang karpet ay napuno ng mga matataas na panauhin at mga kilalang imbestor. Sunod-sunod ang pagguhit ng liwanag mula sa mga lente ng mga mamamahayag habang bumababa ang mga tanyag na personalidad. Ngunit ang bawat paggalaw at malalakas na pag-uusap ay tila huminto nang dahan-dahang pumarada ang isang pamilyar na itim na sasakyan sa dulo ng karpet. Nang bumukas ang pinto at humakbang pababa ang isang babaeng nakasuot ng simpleng itim na damit na pinalamutian ng nagniningning na pilak na kwintas, ang buong paligid ay nabalot ng matinding pagkamangha. Ang mga matang dati ay umiiwas at nang huhusga kay Reynalda ay ngayon nakatitig ng walang kurap, nag-aabang sa susunod na mangyayari, habang ang walang patid na pag-ilaw ng mga lente ay patuloy na sumasalamin sa mukha ng babaeng nagbalik mula sa abo upang angkinin ang kanyang sariling liwanag. Ang marangyang bulwagan ay balot ng kislap ng mga kristal at bango ng mamahaling alak, isang tagpuan kung saan ang kapangyarihan at yaman ay ipinaparada ng walang pakundangan. Sa gitna ng kumpol ng mga dayuhang imbestor at matatayog na tao sa lipunan, nakatayo si Doña Esperanza na tila isang reynang nagmamay-ari ng gabi. Walang tigil ang kanyang pagbibida tungkol sa galing at talino ni Clarice, ang babaeng ipinagmamalaki niyang magdadala sa kumpanya de Vera sa rurok ng tagumpay. Ang bawat salita niya ay puno ng pagmamataas, pilit na binubura ang katotohanang ang lahat ng kanyang ipinagmamayabang ay nakatayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Sa gitna ng malalakas na tawanan at pag-uusap, dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan ng bulwagan. Pumasok si Reynalda na may nakataas na noo. Ang kanyang simpleng itim na damit ay tila isang anino na humahati sa nakakasilaw na ginto ng paligid. Nagsimulang umugong ang mga bulungan. Ang bawat mata ay nakatitig sa kanya. Ang iba ay may halong pangungutya, samantalang ang iba naman ay puno ng kuryosidad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Reynalda. Hindi niya hinayaang lamunin siya ng takot. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay may kasamang tunog ng katatagan. Tila ba bawat daitin ng kanyang sapatos ay nagsasabing hindi na siya ang dating asawang sunod-sunuran. Napansin ni Clarice ang pagpasok ni Reynalda. Agad itong lumapit sa kanya, suot ang isang huwad ng ngiti para sa mga kamerang nakatutok, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding puot. Pinilit niyang lumapit ng husto kay Reynalda. Bumubulong ng mga salitang tila mga lason na ibinubuga sa hangin. Anong ginagawa mo rito, basurera? Iniligaw ka ba ng taxi mo o sadyang makapal lang ang mukha mong pumunta sa lugar na hindi mo kailanman maaabot? Tingnan mo ang sarili mo. You look so cheap sa tabi ng mga taong ito. Hindi kumurap si Reynalda. Sa halip na masaktan, tiningnan niya ng maigi ang kwintas na suot ni Clarice, ang luhang anghel na ninakaw mula sa kanya. Napansin ni Reynalda ang isang maliit na depekto sa pagkakakabit ng gitnang brilyante. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mukhang maganda ang kwintas, Clarice, ngunit sayang dahil malapit nang malaglag ang brilyante sa gitna.
Masyadong maluwag ang pagkakakabit dahil hindi mo nakuha ang tamang bigat ng metal. Ninakaw mo ang disenyo, pero hindi mo kailanman naintindihan ang kaluluwa nito. Namula ang mukha ni Clarice sa matinding kahihiyan at inis, lalo na nang mapansin niyang may ilang panauhin na nagsimulang tumingin sa kanyang kwintas dahil sa sinabi ni Reynalda. Sa kabilang dako ng bulwagan, nakatayo si Luciano na tila estatwa. Nanigas ang kanyang katawan nang makita ang kanyang dating asawa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang mabilis na tambol na hindi niya mapatigil. Alam niya ang panganib na dala ng presensya ni Reynalda, lalo na't nakikita niyang ang mga dayuhang investor ay nagsisimulang humanga sa kakaibang aura ng dalaga. Biglang umakyat ang host sa entablado. Kinuha ang atensyon ng lahat sa pamamagitan ng pagtap sa mikropono na lumikha ng isang maikling ugong sa buong silid. Mga panauhin, ngayong gabi ay masusaksihan ninyo ang isang pambihirang talento. Upang patunayan ang kanyang henyo, ang ating pangunahing taga-disenyo na si Miss Clarice Monteverde ay magsasagawa ng isang live crafting demonstration sa harap ninyong lahat. Ang anunsyong yon ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Clarice. Napalingon siya kay Luciano na ngayon ay hindi na rin malaman ang gagawin. Si Reynalda naman ay nanatiling kalmado, nakatitig sa entablado kung saan nakahanda na ang mga kagamitang gagamitin. Ito na ang sandaling hihubog sa tadhana ng bawat isa sa kanila. Sa ilalim ng nagliliwanag na mga ilaw ng bulwagan, naramdaman ni Reynalda ang bigat ng pilak sa kanyang leeg, isang paalala na sa gabing ito, ang apoy ng katotohanan ang siyang mananaig. Nanginginig ang mga daliri ni Clarice habang hawak ang blowtorch sa gitna ng maliwanag na entablado. Ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo, sumisira sa makapal at mamahaling makeup na suot niya. Sa ilalim ng mga mapanuring mata ng daan-daang dayuhang investor, ang bawat galaw niya ay tila isang mabagal na paghaharap sa kanyang sariling kamatayan. Sinubukan niyang itutok ang asul na apoy sa hilaw na ginto, ngunit dahil sa kawalan ng tunay na kaalaman sa tamang temperatura, ang metal ay biglang nagbago ng kulay patungo sa nakakatakot na itim. Ang usok na lumabas mula sa nasunog na materyales ay nagsimulang bumalot sa entablado, isang malinaw na palatandaan ng kapabayaan at kawalan ng talento. Nagsimulang umugong ang masamang bulungan sa loob ng bulwagan. Ang mga investor na kanina ay puno ng paghanga, ay ngayon ay nagpapakita na ng pagkadismaya at pagdududa. Mabilis na tumayo si Luciano mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga palad ay basang-basa ng malamig na pawis. Sinubukan niyang umakyat sa entablado upang agawin ang atensyon ng madla. Ladies and gentlemen, I'm so sorry. Mukhang masama ang pakiramdam ni Miss Clarice dahil sa pagod sa paghahanda para sa gabing ito. Ititigil muna natin ang demonstrasyon para sa kanyang kaligtasan, ang pilit na paliwanag ni Luciano habang ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ngunit bago pa man makakilos ang mga tauhan ng kumpanya de Vera, isang matangkad na lalaki na kinatawan ng VIP client ang tumayo mula sa harapang hilera. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Mr. De Vera, hindi kami narito para sa mga dahilan. Narito kami para sa katotohanan. Kung hindi kayang gawin ng inyong pangunahing designer ang sining na ipinagmamalaki ninyo sa mga katalogo, ibig sabihin ay niloloko ninyo ang aming kumpanya. Ibig sabihin, ang lahat ng ito ay isang malaking pandaraya. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan at ng matinding kahihiyang bumabalot sa pamilya de Vera, isang malinaw at matatag na tinig ang nanggaling sa dulo ng bulwagan. Hindi masama ang pakiramdam niya, sir. Sadyang hindi niya lang talaga alam kung paano hubugin ang isang bagay na ninakaw niya lang ang ideya. Dahan-dahang naglakad si Reynalda patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Hindi alintana ang mga matang nakatitig sa kanya. Nang makita ni Luciano ang kanyang dating asawa, mabilis siyang humarang sa daan
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Anong akala mo sa ginagawa mo? Umalis ka rito bago ko ipakaladkad ang madumi mong pagkatao sa mga gwardiya. Ang pabulong na banta ni Luciano habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardiya ni Luciano, hinarangan sila ng mga tauhan ng VIP client. Mukhang may gustong sabihin ang ginang, hayaan ninyo siyang makapagsalita. Ang utos ng kinatawan na nagpako kay Luciano sa kanyang kinatatayuan. Nakarating si Reynalda sa gitna ng entablado. Tiningnan niya ang natutunaw at itim na ginto na sinira ni Clarice. Pagkatapos ay tumingin siya sa babaeng nakatayo sa tabi nito. Ang takot at kahihiyan sa mukha ni Clarice ay sapat na upang maramdaman ni Reynalda ang isang kakaibang uri ng katarungan. Dahan-dahang kinuha ni Reynalda ang blowtorch mula sa nanginginig na kamay ni Clarice. Ang daiti ng kanilang mga balat ay nagparamdam kay Clarice ng isang matinding panginginig na tila ba ang apoy ni Reynalda ay nagsisimula na siyang sunugin. Tumingin si Reynalda sa madla at pagkatapos ay kay Mateo na nakatayo sa isang madilim na sulok, nakatingin sa kanya ng may buong pagtitiwala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pang-aapi, at lahat ng sakripisyong hindi kinilala ay nagtipon sa kanyang mga kamay. Inihanda niya ang mga kasangkapan, itinuon ang kanyang paningin sa metal, at dahan-dahang pinasiklab ang apoy na maglalantad sa tunay na ginto at susunog sa lahat ng mga kasinungalingan. Ang asul na liwanag mula sa apoy ay nagsimulang sumalamin sa kanyang mga mata. Isang hudyat na sa gabing ito, ang anino ay tapos na sa pagtatago. Ang katahimikan sa loob ng malawak na bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat panauhin habang pinagmamasdan nila ang bawat galaw ni Reynalda sa ibabaw ng entablado. Wala nang ibang naririnig kundi ang mahinang ugong ng asul na apoy mula sa blowtorch at ang marahang pagdaiti ng mga metal na kasangkapan. Sa loob ng 10 minutong tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, ipinakita ni Reynalda ang sining na matagal na panahong ibinaon sa limot ng pamilya de Vera. Ang kanyang mga kamay, bagaman puno ng mga peklat at bakas ng hirap, ay kumikilos ng may kakaibang grasya at katiyakan. Ang dating itim at sunog na metal na sinira ni Clarice ay dahan-dahang nagbabago ng anyo sa ilalim ng init na kontrolado ng pag-ibig at katotohanan. Sa bawat haplos ng apoy, unti-unting lumabas ang kislap ng isang hiyas na tila ba may sariling buhay. Ang magaspang na bato ay naging isang napakagandang kwintas na nagliliwanag ng may kakaibang uri ng ningning. Isang sining na hindi kayang tapatan ng anumang makina o huwad na talento. Ipinakita ni Reynalda sa lahat ang tunay na anyo ng luhang anghel. Habang hawak niya ang kanyang obra, dahan-dahang nangatal ang kanyang tinig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa damdamin ng isang ina na sa wakas ay nabigyan ng boses. Ang disenyong ito ay hindi lamang ginto at bato, ang simula ng kanyang pagpapaliwanag, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng bulwagan. Ito ay binuo mula sa mga gabing ipinagdarasal ko ang aking anak na hindi ko man lang nayakap. Ang bawat kurba ng pilak na ito ay ang mga luhang ibinuhos ko habang ang aking mga disenyo ay kinukuha ng iba. Ang luhang anghel ay hindi para sa karangalan, kundi para sa katarungan ng isang pusong matagal na panahong pinatahimik. Isang matinding katahimikan ang sumunod bago biglang sumabog ang isang malakas at walang patid na pagbagsak ng mga palad mula sa mga dayuhang investor at mga eksperto sa sining. Ang paghanga sa kanilang mga mata ay hindi matatawaran. Sa isang sandali, ang lahat ng kasinungalingan ni Luciano at Clarice ay nalusaw na parang hamog sa harap ng sikat ng araw. Hindi na kailangan ng anumang dokumento o mahabang paliwanag. Ang sining mismo ang nagsilbing saksi sa katotohanan. Sa gilid ng entablado, ang mukha ni Doña Esperanza ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw
hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay dahil sa matinding kahihiyang hindi niya kayang tanggapin. Si Clarice naman, habang nararamdaman ang mga mapanghusgang tingin at ang mga lente ng kamera na tila mga humuhusgang mata, ay mabilis na tumakbo palabas ng bulwagan, iniiwan ang kanyang mga pangarap na ngayon ay durog na durog na. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng gabi ay nang dahan-dahang lumapit si Luciano sa paanan ng entablado. Ang kanyang dating matayog na tindig ay naglaho at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi at matinding kawalan. Sa harap ng lahat ng tao, sa harap ng mga investor na dati niyang ipinagmamalaki, dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Reynalda, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding hikbi. Reynalda, pakiusap, patawarin mo ako, ang paos at nanginginig niyang pagsusuma mo. Nagkamali ako, nabulag ako ng ambisyon. Ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang buhay ng kumpanyang ito. Pakiusap, bumalik ka na sa akin. Gagawa tayo ng bagong simula. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Basta huwag mo lang akong iwan ng ganito. Tumingin si Reynalda sa lalaking matagal niyang minahal at pinaglingkuran ng walang kapalit. Pinagmasdan niya ang mga daliri ni Luciano na mahigpit na nakakapit sa kanyang damit. Ang bawat paghikbi ng lalaki ay tila isang eko ng sarili niyang sakit noong mga gabing siya ang nagmamakaawa para sa kaunting atensyon at respeto. Nanatiling tahimik si Reynalda habang ang buong bulwagan ay nakasaksi sa pagluhod ng isang makapangyarihang asawa sa harap ng babaeng dati niyang itinuring na anino. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Luciano, ngunit ang kanyang puso ay tila nasa ibang dako na. Nagtatanong kung may puwang pa nga ba ang patawad sa isang pusong tuluyan na ring naging kasing tigas ng hiyas. Tinitigan ni Reynalda ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at matatag sa kabila ng matinding pagsusumamo ni Luciano. Ang bawat patak ng luha mula sa dating asawa ay tila wala ng halaga. Isang huling dula-dulaan na hindi na kayang bumihag sa kanyang puso. Ang bigat na matagal niyang dinala sa loob ng mansyon ng mga De Vera ay tila uunting naglalaho, pinalitan ng isang kakaibang uri ng gaan na nanggagaling sa pagtanggap sa katotohanan. Maari mong manakaw ang bawat piraso ng papel na may guhit ng aking mga disenyo, Luciano. Maari mong angkinin ang bawat karangalang dapat ay sa akin, ngunit hinding-hindi mo mapapasunod ang aking kaluluwa at hinding-hindi mo kailanman maaangkin ang sining na nanggagaling sa aking mga kamay. Ang malamig at mariing wika ni Reynalda na bumasag sa katahimikan ng buong bulwagan. Dahan-dahan niyang binawi ang laylayan ng kanyang damit mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Luciano. Hindi siya lumingon sa mga taong patuloy na kumukuha ng larawan o sa mga bulong-bulungan ng mga panauhin. Tahimik niyang inayos ang kanyang mga kagamitan sa loob ng maliit na kahon, ang parehong kahon na dinala niya nang palayasin siya sa ilalim ng ulan. Sa bawat hakbang niya palayo sa entablado, nararamdaman ni Reynalda ang bawat pinto ng kanyang nakaraan na isa-isang nagsasara. Tinalikuran niya ang luho, ang panlilinlang, at ang isang pag-ibig na napatunayang isa lamang palang mabulaklak na bilangguan. Paglabas ni Reynalda sa malaking pintuan ng hotel, sinalubong siya ng malamig at sariwang hangin ng gabi. Ang ingay ng pagdiriwang sa loob ay unti-unting naglaho, pinalitan ng payapang katahimikan ng lungsod. Sa di kalayuan, nakasandal si Mateo sa kanyang itim na sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa at ang kanyang paningin ay nakatuon sa pintuang nilabasan ng dalaga. May hawak siyang isang baso ng mainit na kape. Ang usok nito ay marahang humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Walang salitang namutawi sa pagitan nilang dalawa. Nilapitan ni Reynalda si Mateo, ang kanyang mga balikat,
ay bahagyang nanginginig sa matinding pagod at emosyong kanina pa niya pinipigil. Nang mapansin ito ng binata, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mamahaling coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Reynalda. Ang init na nanggagaling sa damit at ang pamilyar na bango ni Mateo ay tila isang gamot na nagpatigil sa panginginig ng dalaga. Sa isang sandali ng matinding tiwala, isinara ni Reynalda ang kanyang mga mata at mahigpit na niyakap si Mateo. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang hininga sa dibdib ng lalaking naging tanging sandigan niya sa gitna ng unos. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ng palad ni Mateo sa kanyang likuran, isang pagkilos na puno ng paggalang at pangako ng kaligtasan. Walang pilit na pagmamadali, tanging ang dalawang pusong nagtatagpo sa gitna ng pagpapatawad sa sarili at pagtanggap ng bagong simula. Kinabukasan, habang ang lungsod ay nagsisimula pa lamang magising, isang balita ang mabilis na kumalat at naging sentro ng usap-usapan sa bawat sulok ng bansa. Ang marangyang kumpanya ng mga De Vera, na dating kinikilala bilang haligi ng industriya ng alahas, ay tuluyan ng gumuho sa loob lamang ng isang gabi matapos ang malaking iskandalo. Isang pahayagan ang tinangay ng hangin sa kahabaan ng kalsada. Ang malalaking letra sa headline ay nagsisilbing huling hatol sa mga taong nag-akalang ang ginto ay mas mahalaga kaysa sa dangal. Ang tadhana ay may sariling paraan ng pagbabalik ng lahat sa tamang kalalagyan at sa gitna ng pagbagsak ng isang imperyo, isang bagong liwanag ang naghihintay na sumibol. Ang mga ingay ng iskandalo ay dahan-dahang napalitan ng nakabibinging katahimikan sa loob ng mansyon ng mga De Vera. Ang kumpanyang dating tinitingala ay tuluyan ng idineklara na bangkarote matapos bawiin ng lahat ng mga investor ang kanilang puhunan. Ngunit ang mas matinding parusa ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagkabulok ng relasyon ng mga taong nagtaksil kay Reynalda. Si Clarice, sa kanyang desperasyong maisalba ang sarili, ay nagsampa ng patong-patong na kaso laban kay Luciano. Itinuturo ang dating mangingibig bilang utak ng lahat ng panloloko. Ang dating matatamis na salita sa pagitan nila ay napalitan ng matatalim na sumbat sa loob ng malamig na silid ng korte, isang malinaw na patunay na ang pag-ibig na nakabase sa kasinungalingan ay mabilis na naglalaho kapag dumating ang dilim. Si Doña Esperanza naman ay napilitang ibenta ang lahat ng kanyang mga alahas at ang marangyang mansyon upang bayaran ang mga utang at iwasan ang tuluyang pagkakulong ng kanyang anak. Ang matandang babaeng dati ay naglalakad nang may mataas na noo ay ngayon ay naninirahan sa isang maliit na apartment sa gilid ng syudad, malayo sa karangyaan ng kanyang nakaraan. Sa bawat gabi ng kanyang pag-iisa, ang tanging naririnig niya ay ang marahang pagtulo ng tubig mula sa sirang gripo, isang paalala ng bawat patak ng luhang binaliwala niya mula kay Reynalda. Sa kabilang dako, isang bagong buhay ang nagsisimulang sumibol sa isang maaliwalas na kalsada. Isang maliit, ngunit eleganteng butik ang formal na nagbukas ng kanyang mga pintuan. Ang karatula sa harap ay simple lamang, ngunit puno ng kahulugan. Roksu, mga kamay ng liwanag. Sa loob ng butik, hindi mo makikita ang mga makinang gumagawa ng alahas sa mabilis na paraan. Ang bawat obra ay dahan-dahang hinuhubog ng mga kamay ng mga kababaihang kinuha ni Reynalda mula sa talyer ni Mang Tiago at mula sa mga komunidad na dati ay walang boses. Binigyan niya sila ng pagkakataong matuto at magkaroon ng sariling dangal. Tila ba bawat hiyas na kanilang ginagawa ay simbolo rin ng kanilang sariling muling pagkabangon. Isang hapon, habang abala si Reynalda sa pag-aayos ng kanyang huling disenyo, pumasok si Mateo sa butik. Walang dala ang binata, kundi ang kanyang tapat na ngiti at ang pagtingin na kailanman ay hindi nagbago. Marahan niyang inabot ang kamay ni Reynalda. Pinagmasdan ang mga peklat na ngayon ay hindi na itinatago ng dalaga dahil alam niyang ito ang mga marka ng kanyang tagumpay.
May kinuha si Mateo mula sa kanyang bulsa, isang simpleng singsing na yari sa pilak. Walang malaking brilyante, walang nakasisilaw na ginto. Ito ay isang singsing na sadyang pinatunaw at hinulma ng paulit-ulit hanggang sa maging matibay. Hindi kita hinihiling na maging asawa ko para lang magsilbi sa akin, Reynalda. Ang mahinahon at puno ng emosyong wika ni Mateo. Hinihiling ko na maging katuwang kita sa buhay, kung saan ang bawat pangarap mo ay pangarap ko rin. Kung saan ang mga kamay mo ay hindi na kailangang masaktan ng mag-isa. Dahan-dahang isinuot ni Mateo ang singsing sa daliri ni Reynalda. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Reynalda ang isang kakaibang uri ng kilig. Isang damdamin na hindi nanggagaling sa panandaliang saya, kundi sa malalim na katiyakan na siya ay minamahal ng buo. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Mateo, pinapakinggan ang pantay na tibok ng puso ng lalaking naniwala sa kanya noong ang lahat ay nakatalikod. Ang bawat haplos ng hangin na pumapasok sa butik ay tila may dalang bulong ng kapayapaan. Tumingin si Reynalda sa kanyang pangalan na nakasulat sa pintuan ng shop. Gamit ang sarili niyang mga kamay, itinuwid niya ang pagkakasabit nito. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naghilom na, nag-iiwan ng mga peklat na nagsisilbing palamuti sa kanyang pagkatao. Sa gabing iyon, habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid, alam ni Reynalda na sa wakas, siya ay hindi na isang anino. Siya ang liwanag na nagmumula sa sarili niyang mga kamay, isang hiyas na dumaan sa apoy ngunit na natiling maningning at totoo. Ang gabi ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga gusali, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit na tila isang napakalambot na telang sutla. Sa loob ng butik na ruksu, ang bawat hiyas na nakadisplay ay humuhuli sa huling sinag ng araw, nagbibigay ng isang mahiwagang kislap na hindi lamang nanggagaling sa labas, kundi mula sa kaluluwa ng bawat obrang naroroon. Nakatayo si Reynalda sa harap ng bintana, pinagmamasdan ng mga tao sa kalsada na nagmamadaling umuwi sa kani-kanilang pamilya. Isang balita ang nakarating sa kanya kaninang umaga tungkol kay Luciano. Ang dating asawa ay tuluyan ng nawalan ng lahat, nabubuhay sa pagsisisi at pag-iisa habang binubuno ang mga pagkakamaling hindi na maibabalik. Nang marinig ito ni Reynalda, hindi siya nakaramdam ng katuwaan o galit. Ang dating apoy ng puot na naglalagablab sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malalim at payapang dagat. Napatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil naging mabuti ang mga De Vera, kundi dahil ayaw na niyang hayaan ang kanilang mga anino na magdikta sa kanyang bukas. Ang pagpapatawad sa kanyang sarili sa mga taong hinayaan niyang tapakan ang kanyang dangal, ang naging susi upang tuluyan siyang makalaya. Naramdaman ni Reynalda ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na bango ng kaginhawaan at ang matatag na presensya ni Mateo ay sapat na upang mapangiti siya ng may katapatan. Natagpuan na ni Reynalda ang tunay na kapayapaan, hindi sa karangyaan ng isang mansyon, kundi sa isang tahanang binuo sa pundasyon ng paggalang at pantay na pagmamahal. Kasama si Mateo, natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi isang utang na loob na kailangang bayaran ng sakripisyo, kundi isang regalong malayang ibinibigay at tinatanggap. Tiningnan ni Reynalda ang kanyang mga kamay na nakapatong sa pasamano ng bintana. Ang mga peklat na dating itinuturing niyang kapintasan ay ngayon ay tinitingnan niya ng may pagmamalaki. Ang bawat marka ay kwento ng kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang anino patungo sa pagiging isang liwanag. Ang mga kamay na ito ang humubog sa kanyang tadhana, ang nagpatunay na ang sining at dangal ay hindi kailanman mananakaw ng sinuman. Para sa mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento, ang aral na iniwan ni Reynalda ay malinaw at tumatagos sa puso. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat
Sa pangalan ng pamilyang pinasukan niya, sa apelyido ng asawang inaakala niyang tagapagligtas, o sa dami ng sakripisyong ibinibigay niya habang kinalilimutan ang sariling halaga. Ang totoong hiyas ay ang tibay ng iyong kaluluwa na may kakayahang bumangon mula sa abo at ang lakas ng iyong loob na sabihing tama na kapag ang iyong liwanag ay pilit ng pinapatay. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Reynalda. Pinagsalikop ang kanilang mga daliri habang pinagmamasdan ang unang bituin na sumibol sa langit. Sa gabing ito, wala nang luha ng pighati, wala nang takot sa bukas. Ang sining ni Reynalda ay patuloy na nagniningning, hindi lamang sa mga ginto at pilak na kanyang hinuhubog, kundi sa buhay na malaya niyang pinili at matapang na ipinaglaban. Dahil sa huli, ang bawat babae ay isang natatanging hiyas. At kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili mong kinang, wala nang dilim na makakayang lumunod sa iyong liwanag.